Magandang gabi mga kabulgar. Simulan na natin ang mga balita ngayong Martes. King Charles dumalaw sa White House. Para sa boses ng katotohanan, narito ang ating digital correspondent. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa White House sa pagbisita ni na King Charles III at Queen Camilla kasunod ng kamakailang tangkang pag-atake kay US President Donald Trump. Sa kabila ng heightened security, magiliw na sinalubong ni na President Donald Trump at First Lady Melania Trump ang royal couple sa isang red carpet welcome. Nagkaroon din ng afternoon tea sa Green Room at ipinakita sa mga bisita ang bagong White House beehive sa South Lawn. Bahagi ng kanilang pagbisita ang nakatakdang address to Congress ni King Charles III pati na ang state dinner na inihanda sa White House. Kasama rin sa kanilang itinerary ang pagbisita sa National September 11 Memorial at Museum sa New York City. Ayon sa mga opisyal, ang pagdalaw na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng United States. Tax evasion case versus Harry Roque. Para sa boses ng katotohanan, narito si Brian Kitson. Sinampahan ng reklamo tax evasion ng Bureau of Internal Revenue, BIR, si Harry Roque, asawang si Myra Roque at si Percival Ortega dahil sa Biancham Holdings and Trading Inc. Ayon sa BIR, pumula si Roque na maghain ng karapatang tax return dahil sa paglilipat ng shares sa stock. Nasa 3.35 million ang tinatayang tax deficiency ng kumpanya. Maliban sa tax evasion charge, sinampahan din si Roque at Ortega ng paglabag sa ilalim ng Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code 1997. Kaugnay nito, iginiit ni Roque na walang basihan ng tax evasion complaint na inihiyain laban sa kanya. Aniya, bahagi umano ito na patuloy na hakbang na tingin nila ay politically motivated para gipitin ang mga may kaugnay sa Duterte administration. Paliwanag pa niya, walang naganap na taxable event dahil wala namang actual na issuance o subscription na shares kaugnay na sinasabing capital increase. Nagbubulgar, Brian Gidson. 4 na LTO enforcer sinibak sa extortion. Para sa boses ng katotohanan, narito si Mary Rose Antelio. Tinanggal na sa pwesto ng Land Transportation Office ang 4 na law enforcement officer dahil sa umano'y extortion sa Navotas City. Ayon sa LTO, ang mga enforcer ay mula sa National Capital Region na umano'y sangkot sa insidente ng pangingikil sa C3 Road noong Abril 23. Tiniyak naman ng ahensya na magkakaroon ng masusing investigasyon sa naturang insidente at mapapatawa ng kaukulang parusa ang mapapatunayang may sala. Kaugnay dito, hinihikayat ang publiko na mag-report sa anumang uri ng pang-aabuso o katiwalian ng mga tauhan sa LTO. Nagbubulgar, Mary Rose Antelio. Zaldico, wala na raw sa Czech Republic. Para sa boses ng katotohanan, narito muli si Brian Kitson. Ito ang kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida habang patuloy ang hakbang na pamahalaan upang maibalik si Ko sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kaugnay umano'y flood control scam. Sa isang news briefing matapos ang pulong sa mga opisyal ng Czech Republic sa Prague, sinabi ni Vida na wala ng kustodiya ng Czech authorities si Ko. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Ayon pa kay Vida, nananatili umano si Ko sa loob ng Schengen area, ngunit tumanggi ang Czech authorities na magbigay ng detalye kung saan ito nagtungo. They're citing Schengen rules. Nagbubulgar, Brian Gidson. At ngayon naman pakinggan natin ang boses ng bayan. Magtataka ka bakit nakawala pa ron, hindi na natin authority yon. Ibig sabihin nun, baka may hocus-pocus doon, na mekos-mekos yun. Maring pinaluwagan yung tali para makawala. Pero kung hindi nila na yun, na mekos-mekos doon, nahigpit ang tali nun, hindi makawala yun. Dapat yun ay panagutan niya sa batas. Dapat kung wala siyang kasalanan, dapat lumutang sa dito. Pero kung may kasalanan man siya, dapat panagutan niya, dapat makulong siya. Ang kawawa, yung maliliit na tao na katulad namin, na maliliit lamang. Pero dapat yun, isauli niya yun sa taong bayan. Ngayon, dapat, kailangan talaga mahuli siya para malaman kung ano talaga ang totoo. Paalam Don Bell na nga ba? Para sa boss ng katotohanan, narito si Rica Martin. Ipinahayag ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na ang Tayo sa Wakas ang kanilang huling pelikula sa ngayon.
sa podcast na inilabas ni Bianca Gonzalez kung saan guest speaker niya ang dalawa na may pamagat na Paano Ba To The Podcast. Ibinahagi ng dalawa ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas, ang magiging pansamantalang huling proyekto nila bilang magkatambal sa pelikula. Ayon sa kanila, nais muna nilang subukan ang iba't ibang oportunidad at proyekto ng magkahiwalay. Kahit nananatili ang kanilang magandang samahan bilang magkaibigan at magkatrabaho. Inaasahang ipakikita sa Tayo sa Wakas ang mas matured na imahe ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na sumasalamin sa kanilang paglago hindi lamang bilang tambalan kundi bilang mga individual na artista na handang tahakin ang iba't ibang landas sa kanilang karera. Bagamat maaaring maging mapait na balita ito para sa kanilang mga tagahanga, nilinaw ng dalawa na pansamantala lamang ang kanilang paghihiwalay sa mga proyekto at hindi ito tuluyang pamamaalam. Sa ngayon, nakatuon sina Pangilinan at Mariano sa pagbibigay buhay sa isang pelikulang magbibigay pugay sa kanilang pinagsamahan, isang proyektong ginagawa ng may layunin, dedikasyon at pasasalamat. Nagbubulgar, Rica Martin. Bukas na nga ba ang puso ni Enrique Hill sa bagong pag-ibig? Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Berot. Sa latest vlog ni Karen Davila, inamin ng aktor na si Enrique Hill na unti-unti na muli siyang nagiging bukas pagdating sa pag-ibig. Ayon sa kanya, I think I've been so closed out for such a long time. I always keep my heart open. Nang tanungin kung may bago na ba siyang pag-ibig, I've been talking to people after such a long time. I think very late, but I think, mahirap din mag-isa, hindi ba? Samantala, hindi rin naiwasang mapag-usapan ng dating kasintahan niyang si Liza Soberano. Ibinahagi ni Enrique na bagamat hindi na sila madalas magkausap, nananatili pa rin ang respeto at malasakit nila sa isa't isa. Aniya, I could say, we're not that in touch, but we still connect at times, especially when important things happen in our lives. I just wish her all the best. Dagdag pa ng aktor, magkaiba man ang direksyon ng kanilang mga buhay, masaya pa rin siya kung nasaan ngayon si Liza. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Exciting news para sa mga sports fans! Pilipinas, ganap ng host country para sa ikapitong Asian Beach Games sa 2028. Ito ay matapos pumirma si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Olympic Council of Asia President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani sa contract signing na ginanap sa Sanya, China. Saad niya, preparations are already underway in both events. We have the logos and mascots, but we will announce it during a scheduled coordination meeting in June. Nakatakdang ganapin ang 2028 Asian Beach Games sa Cebu. Pagkatapos i-post ni PBBM sa social media na nahuwi na si Saldico, ngayon naman hindi na natin alam kung nasan siya. Sabi nga nila, paasa match. Oo nga. Pero baka ikaw, Beli, alam mo kung nasan siya close yata? Ay, ni Wala Saldico. sa amin. Or baka ni Auntie Claire, mas close kayo. Ay, hindi naman. Ayun nga, medyo, alam mo yon, Tons, medyo, kung minsan hindi mo may iwasan na ma-disappoint, lalong-lalo na sa mga ganyang balita. Kasi nga, bukod sa, yun nga, fake news na nangyari, kagaya sabi ni Roque, eto pa, di ba? Yung paliwanag ng ating si Attorney Claire, di ba? So, medyo ang daming, dahilan na, alam mo naman na hindi naman... Sinabi pa niya na ang nahuli daw maraming interpretation. Oo nga, 'di ba? Ang daming po iisipin na pati yung interpretasyon ng salitang nahuli. Ngayon ang dami ng dahilan, ang dami ng ibig sabihin. Nakakalungkot. Sana hindi na lang gano'n ang naging way ng pagsagot nila sa atin. Sana maganda maging explanation nila sa taong bayan. Yes, nakakalungkot talaga. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayo bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Tons Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan,
paiingayin pa rin ang boses ng bayan.